Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga katangian ng lalaki na hindi babaero. So ladies, ito na yung dapat nyong malaman. Kung interesado ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, ito, yung bahay-trabaho lang. Kapag ang partner mong lalaki ay ganun lang ang routine araw-araw, trabaho, uwi, trabaho, bahay, ganun lang sa buong linggo. Kapag nga naman ganoon, ay asa na ba yung oras para siya ay gumawa ng kababalaghan, di ba? So, kapag ganyan ang lalaki, mataas ang chances na yan ay mabait, pamilyadong tao, priority niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. Okay? So, dito mo talaga makikita na itong lalaki na ito ay mabuting asawa. On time naman siyang umuwi. Wala ka namang nakikitang ibang ginagawa aside from trabaho lang. Di ba? So, kapag ganyan ay mataas ang chances talaga na hindi siya yung typical na babaero. Okay? Whoops! Of course, hindi lahat. Siyempre, may mga ganyan din na bahay-trabaho lang pero meron pa rin mga itinatagong kalokohan. But, kapag ganyan talaga, araw-araw, 365 days a year, mataas ang tsansa na yan ay mabait, loyal, at nagmamahal na partner, di ba? So, ayan po ang number one. Number two, eto, yung makaluma or conservative, okay? Oops, hindi ko sinasabi na kapag ang tao ay conservative at makaluma ang kanyang mga pananaw, ay hindi nambababae. Pero talagang medyo hindi sila yung tipong mga lalaki na nambababae, okay? Kasi yung kanilang mindset, ang kanilang mga pananaw, hindi akma sa mga masasamang gawain. Pansinin niyo, ang mga taong conservative at makaluma, madalas iba rin ang values nila. Kumbaga, nandoon sila madalas sa tama. Okay? Yan yung mga tao na madalas pumupuna sa mga mali, sa mga hindi magandang ginagawa or nangyayari. Kaya kapag ganyan ang lalaki, mataas ang chances na on the safe side ka. Of course, hindi yan 100%. Kasi may mga lalaki rin na konserbatibo, pero gumagawa pa rin ng mga kababalaghan. But to sum it all, mataas talaga ang chances na sila ay nasa tama. Hindi sila gumagawa ng mga ganong mga kalokohan. Okay? So ayan po, ang number two. Number three, eto, yung mahiyain, torpe. Siyempre, kapag ang lalaki ay talagang mahiyain, mahina ang loob sa mga ganyan, medyo malayo na gagawa siya ng mga ganong bagay. Kasi yung personality niya ay gano'n na nga, mahiyain. Mahina siya sa mga aspetong gano'n. Pakikipagrelasyon, pakikipag-usap sa ibang mga tao. So, kapag ganyan ang naging partner mo, nasa safe side ka. Kasi paano nga ba siya mambabae kung gano'n naman ang pagkatao niya, di ba? Ni hindi nga siya lumalabas. Ni hirap na siyang makipag-socialize, makipag-communicate. Yan ba kaya na makikipaglokohan sa ibang mga kababaihan, di ba? Kapag ganoon ay medyo mababa talaga ang chances na yan ay gagawa ng ganyang mga bagay. Although hindi ko naman sinasabi na perfect yan, but very high chances na safe ka sa ganyan. Okay? So ayan po ang number three. Number four, eto, yung suplado, masungit. Siyempre kapag ganyan ang katangian ng lalaki, madalas ang mga yan ay laging nag-iisa. Kasi wala eh, suplado sila eh, masungit pa. Sino ba namang babae ang magkakagusto sa kanila? Baka ikaw lang, di ba? Pero kapag usaping panloloko, ang babae, eh safe ka sa ganitong uri ng lalaki. Kasi paano siya makaka-attract or ma-attract sa ganong mga tao kung ganon naman ang kanyang personality, di ba? Wala talaga. Masungit na nga siya, tapos suplado pa siya. Aba, eh paano mangyayari yun, di ba? So kapag ganyan ang katangian ng partner mo, aba eh, medyo matuwa ka kasi hindi talaga mangyayari yon. But of course, mayroon pa rin
ang mga exceptions but in very limited numbers kapag ganyan ang katangian ng lalaki. So ayan po ang number 4. Number 5, eto yung mature at responsable. Kapag mature ka, mature ang pag-iisip mo, hindi mo talaga gagawin ang mga ganyan. Kasi ang mga ganong gawain ay napaka-irresponsable. Meron ka ng asawa or partner, tapos gumagawa ka pa ng mga ganyan. Yan ay kawalan ng respeto sa partner mo, which is being very irresponsible, okay? At yan din ay pagiging immature, okay? Kasi kapag mature na ang mindset mo, ang pag-iisip mo, ang mga bagay na yan ay hinding-hindi na papasok sa isipan mo. Talagang ayaw mong gawin yan. Yan ay mga gawain ng mga taong walang pakundangan sa mga bawal na gawain. So, kapag ang partner mong lalaki ay mature na at responsable, sigurado na ang mga ganyang gawain ay malayo na gagawin niya yan. But of course, hindi ko ulit sinasabi na lahat. Kasi meron at meron pa rin yung iba na akala mo mature na or responsableng asawa, responsableng padre di pamilya, pero meron pa rin silang mga sikreto, di ba? May mga ganyan. But in majority, okay sila. Okay? So ayan po ang number 5. Number 6, walang hilig. So ito yung walang L. Or ito yung literal na hindi mahilig sa ganon, sa S, di ba? So, mag-partner na kayo, pero napapansin mo na parang hindi siya ganon ka-active, kahilig sa ganong gawain. Okay? So, kapag ganyan, sigurado na bakit pa siya maghahanap ng iba kung wala siyang L sa katawan, di ba? For what? Di ba? Hindi na yan mambababae. Kasi bakit pa siya gagawa ng ganon kung hindi naman niya kayang panindigan, di ba? Ang mga ganitong lalaki, meron silang mababang testosterone sa katawan or baka may problema sila physically, kaya umaayaw o tumatanggi sa ganyang aspeto. Kaya kapag ganyan ang partner mo, kahit hindi ka naman masyadong masaya sa aspetong yan, sigurado na yan ay hindi na maghahanap ng iba yan. Kasi meron na siyang problema sa sarili niya. Wala siyang feeling, wala siyang L. Mababa ang bagay na yun sa kanyang katawan. So ayan po ang number 6. So ayan po ang ilan sa mga katangian ng lalaki na hindi babaero. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.